nasaan po at ano ang kalagayan ng mga naunang namatay katulad po nila Eva at Adan, ni Maria, na ina sa pisikal ni Jesus Christ. Nasaan at ano ang kalagayan? Kung Biblia po ang pagbabatayan natin, ang sabi sa Biblia, nasa libingan sila hanggang ngayon. So it means na pagdating yung takdang araw, Doon lang po sila bubuhay. kasabay natin na pwedeng... Wala. Alam niyo po kasi, the resurrection doesn't respect any person. It will come simultaneously to every dead person. 11:40 of the book of Hebrews. Pakinggan niyo po. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Ang sabi ni Paul. Therefore, all those pioneers in faith, all the heroes of faith that he had mentioned in Hebrews chapter 11, from verse 1 up to 39, they will not be perfected apart from us. Sabi ni St. Paul, hindi sila magiging sakdal ng bukod sa atin. Therefore, perfection will come simultaneously to every saint or every one who served God with all his heart. Pero sa mga previous TV appearance nyo, nakikinig din ako sa inyo madalas Parang may nabanggit na kayo na may kasama na si Jesus Christ sa Abraham, Noah, Jacob or something. Or sa langit. Parang, correct me if I'm wrong. Palagay ko po, baka misquoted lang o kaya it's just a slip of the tongue. Kasi hindi ko po kasi paniniwala yun Alam niyo po si Kristo, wala pang tao sa langit ngayon That's our belief. Sa 3 ng Juan. 3:13. At walang umakyat sa langit. Nung sabihin po ito ni Jesus Christ, tapos na yung panahon ni Abraham, Isaac, Jacob, etc. Thousands of years nang wala sila sa mundo. Nung sabihin ito ni Jesus Christ, at ang sabi niya, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Wala pa ikaw umaakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. So po pwedeng sa panahon nito patay pa rin sila. Oo, hanggang ngayon patay pa. Kaya nga babalik si Jesus Ang pinangakuan niya sa 6:44 of the book of John. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin. Ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sa huling araw. I will raise him up in the last day. Therefore, the promise is very definite and particular. Whosoever will come nigh to Christ and will believe in him will be raised by God in the last day. And that is applicable to all those who believe him. To Peter, to Mary, to John, to Paul, everyone who believed him. No, may connection pa ho ito doon sa Sige po. granting na halimbawa, dumating na si Jesus Christ ngayon. Inabutan tayong let's say buhay. Paano mangyayari? Pagkabuhay ka po at ikaw mabait na tao at sumusunod sa Diyos, kukunin ka niya kasama ng mga patay na binuhay. Nung mga buhay na hindi karapat-dapat. Maiiwan po yun. Buhay pa rin sila. Buhay pa rin sila. Then, they will be subject to the 1,000-year or the millennial rule of Christ on earth. Halimbawa naman na tayo ba'y makakakilala pa, halimbawa, yung asawa ko, kamag-anak ko, sakali dumating yung takdang panahon na yon. Do you know, let's say, yung misis ko, kilala ko ba siya, yung anak ko, o halimbawa, ganon. Kung pareho po kayong maliligtas, makikilala nyo. Na may relasyon kami. Oo. Kung pareho kayong magiging dapat. Pero halimbawa, in the event, ilayunawa ng Diyos, na yung isang anak nyo, hindi naman magiging dapat dahil sumama siya, hindi nyo na siya makikilala at hindi nyo na siya maaalala. Kasi to know Him further will hinder your enjoyment of eternal life. Kasi kung nandun ka sa langit, naaalala mo yung anak mo nasa impyerno. Hindi ka rin maligaya ron. O kaya yung misis mo nagkakakaway doon. Kaya ang gagawin ng Diyos, eto po, 65. 65
Sapagkat narito, Mm. ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Mm. At ang mga dating bagay ay hindi maaalaala Ni- o mapapasa-isip man. When you are already in the new heaven and the new earth, hindi mo na maaalala yung dati. So yung mga previous na nagdaan na ang trabaho mo ganito, ganito, wala na yan. Wala na. Because they are all, sabi nga ni Solomon, vanity of vanities. Everything is vanity on earth. Wala akong maiiwan dito na magandang ano.